Hello guys, it's me again, Mami Lai, and welcome to my journey. For today's video, ngayon po ay ang aking check-up sa aking OBGYN. Hindi ko na maalala kung pang ilang month ko na tong pagpapacheck up sa kanya. So pagising ko, naka-ready na yung food, nanonood ako ng Tony Talks while eating. After eating, nag-ready na rin ako. Nakakatawa lang tong get ready with me ko kasi back cam po yung gamit ko at hindi ko naman alam na naka-zoom pala yung time-lapse. Nalaman ko na lang na sa hospital na ako. So may pasukat-sukat pa ako ng tiyan dyan, hindi naman pala ako kita. So yung my usual makeup, yung sunscreen na bigay ng kapatid ko, and then eyebrow, liner, lipstick, lip balm kasi nagbabalat yung labi ko. Sumabay nga pala ako kay Lalumi, medyo na-late siya sa 7:40 pero hindi naman siya na-late sa 8 a.m. Sa tagal kong hindi nakalabas ng bahay, na-miss ko tong kasama ko si Lumi sa kalsada. Naglalakad palabas ng village. Since madadaanan yung school nila Mimi papunta sa hospital, sumabay na ako sa kanila. At least kahit papaano nakatipid ng 20 pesos. Sa totoo lang, ayaw ni tatay na mamasahe ako mag-isa. Para mabawasan na rin ang mga worries niya, may kasabay ako sa tricycle. At yung tricycle, diretso na sa hospital para hindi na rin siya mag-worry sa paglalakad ko. Baka kasi duguin na naman ako or whatsoever. Si tatay po ay panggabi ang trabaho, night shift. Kaya po ang usapan na lang namin kahit ayaw niya, dun na kami magkita sa hospital. Kasi yung hospital, nasa highway po siya. So from PTEC, sabi ko, doon na lang siya bumaba. As usual, dahil na naman sa akin, muntik na namang malate si Lumi. 7:40 dapat nasa school na siya, pero 8 a.m. pa naman yung klase. Bihira naman yun, as in once in a blue moon, pagkasama lang ako. Kasi mahirap nga po para sa akin na kumilos ng mabilisan lately. Aside sa nagpapalpitate ako or mabilis din akong mapagod, iniiwasan din namin na ma-stress ako sa mga bagay-bagay tulad ng ganito. Wala naman na kaming kasabay sa tricycle kasi napuno naming 3. So habang nasa biyahe kami, yung usual kong ginagawa kay Lumi, ang dami kong bilin, like makinig kay teacher, bilisang kumain, ubusin ang pagkain, at iba pa. Noong nakababa na sila, hindi ko na nga na video. Ako na yung sumunod na iyahatid. Pagdating ko, nag-security bank lang ako to withdraw at pumasok na sa hospital. Pang number 1 ako sa pila, and ang usual na ginagawa is i-BP kami, titimbangin, isusulat nila 49.1 po. or ng secretary. Maagang dumating ang OBGYN ko, kaya una kaming na-interview, una kaming na-check up. Saglit lang dapat yung check-up kasi okay naman na ako at nagkita rin kami parang 1 week ago or 2 weeks ago dahil sa aking confinement. Ang dami naming concern, lalo na ako, ng mga tinanong kay Doc, and naliwanagan kami ngayon about sa package at kung paano mangyayari yung package, kung mavo-void ba siya, etc. etc. Even yung gamutan ko na may natira pang 12 pieces na Heredest na clear naman sa akin. So after namin ng check-up, kumain kami as usual at gumamit ng McDo apps para mura. At para na rin, pag umuwi na kami sa bahay, diretso tulog na lang si tatay after maligo. Hindi na kailangan magluto. Pero syempre ako, kakain pa ako ulit. And after namin sa McDonald's, naglakad kami papunta dun sa sakayan ng jeep para pauwi. Ito din yung time na uwian din nila Mimi sa school. Pero yun nga, dahil inaayos yung RFID ng mga IDs nila, para once na pumasok at lumabas sa school, makareceive kami ng text messages na they are safe. So, moving forward, para makauwi, dumaan kami dito sa Robinson Mall kasi nandito po yung terminal ng mga jeep na dadaan doon sa lugar namin. While walking, while waiting sa jeep, ang dami naming naiisip na dapat naming paghandaan na at mga dapat naming gawin. Sa totoo lang, napakasaya ko ng mga oras na yan hanggang gumabi dito sa bahay. Kasi hindi naging grumpy si tatay. As in,
Magigets ko naman kung medyo masungit siya, kasi nga pagod, puyat, wala pang tulog, maiintindihan ko po yun. At yun yung usual na nangyayari. Kaya medyo nanibago ako kasi kapag kakain kami after ng check-up, mamadaliin ako. Kasi nga daw matutulog pa siya or wala pa siyang tulog. May mga time masungit-sungit niya or alam niyo yun, yung mukha niya parang laging nakasimangot. This time, hindi talaga. Kaya ang saya ko. Tapos, lagi niya sinasabi, take your time. Ganun na siya, kaya medyo nakakalito. Ikaw ba to? But, nung pumasok siya kaninang gabi, mga 6 or 6:30 ata, nag-thank you talaga ako sa kanya kasi hindi niya ako sinabayan kasi mawawala talaga ako sa mood. Noong nakasakay na kami sa jeep, dati kasi lagi nilang pinupuno to kahit anong oras. So ngayon, medyo nagtataka ako, umalis yung jeep nang hindi pa puno. Tapos ang konti lang namin. So maluwag talaga. Nakikita niyo ba yung braso ko? Naglalabasan talaga yung mga ugat ko sa kamay. Kaya tinatanong ko nga kung ito bang legs ko, may nakalabas na ring mga varicose veins. Kasi talagang galit na galit lagi ugat ko kahit sa tiyan ko. So, dagdag ko lang din, even nasa jeep kami, usually natutulog si tatay ng ganyang oras. Hindi niya ako kinakausap, ako magsa-cellphone lang. Pero dyan hindi, nagkukwento siya, naglalatag ng mga plans niya. At talagang communication and understanding yung mga oras na yan, kaya sobrang saya ko. Anyway, hiwalay ko yung package nung hospital para sa mga nangangailangan malaman kung magkano nga ba mga anak dito sa hospital na ito. Yun lang, thank you.